Hello, kamusta kayo? Magandang araw po. Pag-usapan natin ngayon ito, pati sa himpapawid, hinaharas na rin po ng mga incheck ang Philippine Air Force natin. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo paano nila ito nagagawa. Okay? At ang may kasalanan po dito, Diyos ko, si Tatay Digong na naman. Ito yung recent incident. Yan. So naghuhulog ng flare etong jet fighter ng PLA. Alam nyo, delikado nga po 'yan kasi po pwedeng yung flare, ang flare po, ito po yung piraso ng aluminum or aluminium sa Australia. Awag na ron aluminium eh. Pero sa US aluminum. Pilipinas aluminium o kaya menyong. So ito po yung kapiraso ng aluminum na nagkakaroon ito ng apoy, nag-iignite ito habang nahuhulog pababa. Ito ay nag-aapoy. Ngayon, yan pong mga piraso na yan, pwede pong kainin yan ng makina ng eroplano. Okay? So, ganun po kadelikado tong ginawang ito. Ang tanong po saan ang galing o saan kumuha ng lakas ng loob itong mga damuhong ito? At nagagawa nila yung ganyang klaseng panghaharas. Alam nyo, ito po ang dahilan. Ito po. Kung bakit ganyan, napakadelikado. Yung dinadaanan po ng eroplano natin, doon po nila hinuhulog yung flares. 2 Chinese jet fighter po yan gumagawa. Ngayon, patutunayan ko sa inyo, si Tatay Digong na naman po ang salarin. Okay? So, eto Noong March, merong lumabas pong artikulo sa Philippine Star na sabi dyan, China publicizes 2016 deal with the Philippines. Si Duterte po ang presidente niyan. Ito rin naman po ang The Diplomat. For first time, China publicizes alleged 2016 South China Sea Agreement with the Philippines. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Temporary special arrangement. Hindi pala agreement. Arrangement. Okay? Yan. Supposedly agreed during a visit to Beijing by former Philippine President Rodrigo Duterte. May 4 pala ito, lumabas yung balitang yan. Nung pumuputok na kasi yung mga secret agreement, gentleman's agreement, mayroon pa palang arrangement siya, temporary special arrangement. Yan. October 20, 2016 yan. Sabi niyan, then Philippine President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping shake hands prior to their bilateral meetings at the Great Hall of People in Beijing in October 20, 2016. Yan din po yung lugar na pinuntahan ni PBBM. Menyo Eto. For the first time, sabi rito for the first time, China publicized what it claims is unwritten. Again, an unwritten 2016 agreement with the Philippines over access to South China Sea islands. Okay. Now, sabi dyan, the North threatens to further raise tensions in the disputed waterway through which much of the world's trade passes and which China claims virtually in its entirety. Ito naman, yung binilugan ko. A statement from the Chinese Embassy in Manila said temporary special arrangement ay napagkasunduan daw po noong pagbisita sa Beijing ni Duterte, na kung saan pinapayagan po ang small-scale fishing around the islands. Okay, around lang po. Hindi po inside the island. Okay? Kasi yung Baho de Masinloc, katulad po ang itsura niyan, itsura po nitong
Ayungin Shoal. Ganon. Merong kalupaan, ganon, sa gilid. Tapos may katubigan sa gitna. Tapos may mga butas diyan, may daanan. Okay? So, ang sabi po rito, may kondisyon po yan. Ang sabi rito, allow the small scale fishing around the islands, but, ayan o, but, restricted access by military, coast guard, and other official planes and ships to the 12 nautical miles or 22 kilometers limit of territorial waters. So magmula po doon sa gilid nitong Baho de Masinloc, 22 kilometers papunta dyan sa dagat, bawal pong dumaan sa ibabaw ang eroplano natin. Pasok po naman yan sa 200 nautical miles. Iised po natin. Tayo po ang may sulamenteng karapatan dyan, pati sa airspace. Pero tayo po ang hinaharas. Bakit? Si Duterteng magaling, may ginawang kapraningan naman po nung kaaga-aga sa pwesto. Ano yung ginawa niya rito? Ito po yung ipinagyayabang niya eh. Sabi rito ha, the Philippines respected the agreement over the past 7 years, but it has since reneged on it to fulfill its own political agenda, forcing China to take action. Kaya po nagkakaroon ng harassment. Ano ba nga political agenda ni PBBM? Ipaglaban yung atin sa West Philippine Sea. Ngayon, dito naman po sa Inquirer. Okay? Ang sabi po ng Inquirer ay ito. There was a temporary special arrangement sa pagitan ng Pilipinas at ng China noong 2016 sa Scarborough Shoal. So, ang pinagkasunduan po, Scarborough Shoal, kung saan po nangyari yung insidente ng pangahara sa eroplano ng Philippine Air Force. Sa ilalim daw po ng kasunduan, sabi ng China, ang Armed Forces ng Pilipinas, Coast Guard natin, at iba pang mga sasakyang pangdagat ng ating gobyerno ay dapat po hindi po papasok, okay, sa loob ng 12 nautical miles. Ganon din sa airspace ng Panatag Shoal. Ang pwede lang daw po yung mga mangingisda, yung small fishing boats in designated waters except lagoon of Panatag Shoal. Ano ho ba yung lagoon doon? Ang lagoon doon yung loob ng Panatag Shoal. Ito yung itsura ng Panatag Shoal. Pakita ko lang sa inyo. Ito po ang Panatag Shoal or ang Scarborough Shoal. Ayan. So, ang sinasabi ho doon, maliban lang dito po sa paligid, surrounding, gedli-gedli, mga bangkang maliliit lamang po ng pangisda ang maaari daw po na makapangisda dito sa gilid-gilid. Okay, ang bawal po yung barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at barko ng iba pang mga barko ng gobyerno ng Pilipinas. Bawal po dito sa 12 nautical miles nila. Mula po sa gedli-gedli nito. Ang ganun din sa airspace pataas mula ro sa 12 nautical miles. So yun po nga eroplanong hinaras nila ay nagpapatrolya rito. So anong nangyari ngayon, hinaras nila. So ang may karapatan po diyan talaga naman tayo. Kaya lang po si Duterte nagbigay sa kanila ng karapatan. Isipin nyo, kaaga-aga pa lamang, gusto nang magpasikat sa mga Pilipino, to the point, ang aga-agang sumuko sa mga incheck. Hindi pa hinaharas yan, ha? Hindi pa pinipitik ang bayag. Sumusuko na rito. Sabi rito,
Okay. So while the AFP, PCG, and other Philippine government vessels and aircraft should refrain from entering the 12 nautical miles and corresponding airspace, ang sabi doon. Kaalisin muna natin to. Alright, here we go. Yan. Ngayon, ito naman po. Ang ginawa po ni Digong dyan, ito yan, oh. Yung agreement na yan, sabi dito ha, balikan natin sa The Diplomat. He boasted, si Duterte yan, he boasted that he not only got Chinese investment and trade pledges. Yung mga full morons na ayaw sa pledges ng mga foreign visits ni PBBM, si Tatay Digong po, may pledges din. Okay? So, sabi rito, he boasted then that he not only got Chinese investment and trade pledges, but also that he secured Philippine fishermen access to Scarborough Shoal. Diba? So, kayabangan lang po, kasinungalingan, ibig sabihin mga Batanggenyo, ang salitang kayabangan. Yung sinasabi niya na pinayagan ng China na makapangisda uli ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Kasi, ang hinihingi po ng mga mangingisda sa Zambales, pati yung pinuntahan namin doon, nag-testify yan na nakakapangisda sila sa labas lamang ng lagoon. Yun yung kasunduan . Dapat po, ang gusto nilang mangyari, noong 2014 na bago sila hinigpitan doon, binan ng mga incheck na makapasok sa loob ng Scarborough Shoal, yun po yung hinihingi nila na sana ay magawa ng gobyerno, magawa ni PBBM. Kaya nga nagtataka ako, bakit yun ang sinasabi nyo, pumayag na sila? Sabi sa akin, sir, hindi ho. Noong 2014 po na hindi na kami pinapapasok doon. Kasi yung picture na pinakita ko kanina, nakita nyo isa lang yung butas. Hinarangan po kasi yan ng 2 barko ng mga incheck. Hindi sila makalusot doon. Mula po ng 2014. So, nung panahon po ni Duterte, gedli-gedli lang sila ng Scarborough Shoal. Sila lang, maliliit na bangka lang ang pwedeng pumasok. Ngayon, eto pong iba nakakapasok doon, nakakapuslit. Ngayong panahon po ni PBBM. Kasi ang mga incheck, inalis po yung 2 barko. Ang hinarang nila floating barriers na ginugupit lang ng mga mangingisdang Pilipino. Diba? Kayabangan lang yung ginawa sa atin. Na putragis, ako yun ang concern ko. Kawawa ang mga mangingisda ng Zambales. Mula sa 2014. Tapos buti dumating etong si Digong. 2 taon lang yung kanilang pinaghirap ng kalooban. Hindi ho pala. Plastic pala yun. Ang kwento, nakabalik daw puro nakapangisda sa bahura. Hindi pala. Gedli-gedli lang. Pero ang isa pa hong masakit dito sa lahat, kaya po natin nararanasan etong ganitong panghaharas ng mga Chino ay dahil po yan sa pinasok ni Duterte na agreement sa kanila. Na kung saan pumayag siya na hindi pwedeng pumasok sa 12 nautical miles airspace ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal ang ating mga sasakyang pandagat. Okay, so alam nyo na ha kung anong kasalanan ni Tatay Digong sa pangyayaring ito. Makipagkasundo kasi siya Tumang-ayon siya natural. Kung sino yung sumunod na presidente, ang sabi nga kanina, nirespeto ito ng Pilipinas for 7 years. Ito ho yung insidente na kaya nilabas na ito ng China, binuking na si Duterte. Kasi ang sabi ni PBBM, wala akong nalalaman na ganung kasunduan. Kasi nga sinikreto to na meron palang ganyang klaseng kasunduan. Ang sabi niya lang sa atin, naawa sa kanya ang China kasi sabi niya, mahirap lang tayo, wala tayong langis. Nagbigyan. Pero never niyang sinabi sa atin na bawal magpatrolya doon, bawal doon ang puwersa ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, pati rin sa himpapawid, bawal dumaan. Hindi niya sinabi sa atin niya.
Niloko tayo ni Tatay Digong. Ah, 'di ba? Okay? Sinungaling, 'di ba? Sinungaling si Tatay Digong.